Alam mo ba na milyon-milyong bariles ng langis ang nakukuha natin? Wala kang nakakaalam yan. Alam mo ba kung sino ang hindi nakakaalam yan? Ang Iran hanggang ngayon. Noong isang gabi, pinalis namin ang 22 barko na walang ilaw. Nagsimula ang takot sa kipot ng Hormuz matapos isiwalat ni Donald Trump nitong Huwebes, ika-11 ng Hunyo 2026 na nagsagawa ang Estados Unidos ng isang lihim na operasyon para samahan ng mga barkong pangkalakalan at mga oil tanker sa isa sa pinakasensitibong daanan sa mundo. Parang bomba ang dating ng sinabi niya dahil ayon kay Trump, mahigit 100 milyong bariles ng langis at mahigit 200 barko ang dumaan sa kipot na may kasamang suporta ng militar. Amerikano, habang patuloy na ipinapakita ng Iran na kontrolado nila ang ruta. Sinabi rin niya na sa isa sa mga operasyon, 22 barko ang dumaan nung gabi na patay ang mga ilaw matapos tamaan ng mga radar ng Iran. Diyan na nag-iba ang bigat ng krisis. Inamin ng Departamento ng Enerhiya ang bahagi ng paggalaw sa kipot dahil nga talagang nagpanik ang Iran. Paano naging malaking presyong militar sa diktadura ang lihim na operasyong ito? Ikuwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ginawang sentro ni Trump ang kipot ng Hormuz sa tensyon laban sa Iran. Sabi ng Reuters, noong Hunyo, sinabi niyang buong lakas aatakihin ng Estados Unidos ang Iran kung walang kasunduan sa kapayapaan. Sinabi niyang sinamahan ng sundalong Amerikano ang mga barkong may higit 100 milyong bariles ng langis palabas. Si Trump mismo ang nag-ugnay ng operasyong ito sa presyo ng langis na sinabing ang aksyon ay tumulong upang mapanatili ang presyo ng bariles sa pagitan ng 85 hanggang $90 sa halip na tumaas sa $250. Ang pinakamatinding pahayag ay dumating ng ilarawan ni Trump ang operasyon ng 22 barko sa gabi. Sinabi niya na dumaan ang mga barko ng walang ilaw dahil ang mga radar ng Iran ay napinsala. Ayon sa ABC News, sinabi ni Trump na milyon-milyong bariles ang tumawid sa kipot at nag-post siya sa social media na mahigit 100 milyong bariles at mahigit 200 komersyal na barko ang dumaan sa ruta. Kinumpirma ng US Central Command ang mga pag-atake sa mga estruktura ng Iran malapit sa kipot ng Hormuz. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng CENTCOM na noong Hunyo siyam, umatake ang puwersa ng Amerika para sa sariling depensa laban sa depensang panghimpapawid, mga estasyon ng kontrol sa lupa at mga radar ng pagmamanman ng Iran. Matapos mapabagsak ang Apache helicopter ng hukbong Amerikano, pinagtibay ng kumpirmasyon nito ang bahaging militar ng kwento, hindi lang basta tungkol sa langis ang sinasabi ni Trump. Inatake ng Washington ang mga estrukturang ginagamit ng Iran sa pagmamanman at panggigipit sa paglalayag sa reyon. Dahil tinamaan ng radar, depensang panghimpapawid at kontrol sa lupa, nagmukhang mensahe ang operasyon ng Amerika. Kaya magbanta ng Iran, pero hindi nito kayang suluhin ang rutang dinadaanan ng langis para sa mundo. Kasama rin sa parehong paraan ng pamimilit ang diplomasya. Iniulat ng Axios na sinusubukan ng mga tagapamagitan mula sa Qatar na buhayin muli ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kabilang na ang mga diplomat ng Qatar sa Tehran. Sinabi rin ni Trump na natagalan ang sagot ng Iran sa alok at hindi niya inaalis ang posibilidad ng bagong pag-atake. Lumalabas ang Qatar bilang tagapag-ugnay sa likod ng mga eksena dahil sinusubukan nitong iligtas ang negosasyon habang umiinit ang sitwasyon sa militar. Dito naiipit ang Iran. Kung tanggapin nila ang kasunduan, tila umatras sila matapos isiwalat ni Trump ang operasyon. Kung tanggihan, lalawak ang puwang para sa mas matinding presyon na militar at pang-ekonomiya. Ang draft na binanggit ng regional na source ay di pa aprobado sa politika. Ngunit ang mga pag-uusap ay patunay na hindi dahil sa kaginhawaan nakikipagnegosasyon ng Tehran, kundi dahil sa pangangailangan. Naintindihan ng merkado ang laki ng panganib dahil ang mga global na inventaryo ay nasa ilalim na ng presyon. Iniulat ng Reuters, based sa US Energy Information Administration, na ang mga inventaryo ng langis ng pinakamalalaking ekonomiya ay papunta na sa pinakamababang antas mula pa noong 2003. Tinaya ng ahensya ng Amerika na bababa ito sa halos 23 bilyong bariles pagsapit ng Disyembre dahil sa mga pagkalugi na dulot ng digmaan sa Iran at sa hirap na maibalik sa normal ang trapiko sa Hormuz. Ayon sa parehong pagsusuri, ang pagbaba ng inventaryo ay naglalagay ng pundasyon para sa mas mataas na presyo. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali si Trump. Ang lihim na operasyon ay hindi lang isang hakbang militar. Isa itong pagtatangka na pigilan ng Iran na gawing sandata ang langis laban sa mga pamilya, negosyo, transportasyon at implasyon.
Gumamit din ng White House ng reserbang estratehiko para maibsan ang hirap. Iniulat ng Reuters na nag-alo ang Departamento ng Enerhiya ng hanggang 40 milyong bariles ng langis mula sa estratehikong reserba bilang pautang sa mga kumpanya ng enerhiya. Bilang bahagi ng mas malaking kasunduan ng pagpapalabas na may 172 milyong bariles. Hanggang sa sandaling yon, mga 133 milyong bariles na ang naipahiram. Bahagi ito ng pagsisikap kasama ang 30 miyembro ng International Energy Agency na nagkasundo magpalabas ng 400 milyong bariles mula sa pandaigdigang reserba. Pagkatapos magsimula ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, noong Pebrero 28, kumikilos si Trump sa dalawang paraan. Buksan ng Hormuz gamit ang militar at kontrolin ng merkado gamit ang reserbang langis. Napasok sa usapan ang paghahambing sa Venezuela dahil ginamit na ng Estados Unidos ang langis bilang panangganang presyon. Sa kaso ng Venezuela, plano ng administrasyong Trump na iproseso at ibenta hanggang 50 milyong bariles ng langis na naipit dahil sa parusa habang sinusubukan ilipat ang dating nakalaang supply. Ang karanasang ito ay napapaliwanag kung bakit natakot ang mga merkado at kalaban sa kaso ng Iran. Kung makontrol ng Estados Unidos ang daloy ng langis, ang digmaan ay hindi lang militar kundi usaping logistika na rin. Kung sino ang may kontrol sa ruta, siya ang may kontrol sa bahagi ng presyo. Kung sino ang may kontrol sa presyo, nababawasan ang kapangyarihan ng pananakot ng kalaban. Kung sino ang nakakabawas sa pananakot ng kalaban, mas malakas siyang haharap sa negosasyon. Tinakang gumanti ng Iran gamit ang mga misil, talumpati at banta, ngunit inilagay ng pagbubunyag ni Trump ang Tehran sa mahirap na posisyon. Ipinakita ng operasyon sa Hormuz na handang kumilos ang Estados Unidos bago mag-anunsyo, magbukas ng daan bago makipagnegosasyon, at ilantad ang katotohanan kapag nauhan na nila ang kalamangan. Kahit may pagdududa sa mga numero, nanatili ang sentro ng balita, may suportang militar ng Amerika sa daloy ng langis. Inatake ang mga estruktura ng Iran malapit sa Kipot. Sinubukang kontrolin ang presyo ng bariles at agad itong tinutulan ng mga kalaban sa Washington dahil konektado ito sa digmaan, implasyon at halalang lehislatibo sa 2026. Tuloy pa rin ang crisis na may 3 sabayan larangan. Sa dagat, patuloy naghahalap ng ligtas na ruta ang mga barko sa Hormuz. Sa larangan militar, patuloy na nagpapalitan ng pagpapakita ng lakas ang Estados Unidos at Iran. Sa diplomasya, sinusubukan ng Qatar na panatiling buhay ang negosasyon na maari magtulak sa Tehran na magbigay daan, lalo na matapos ilantad ni Trump ang lihim na operasyon na sumira sa pressure ng Iran sa langis. Ako si Milson Alves Global, isang internasyonalista. Layunin ko ang panatilihing updated ka-araw-araw gamit ang katotohanan. Makikita ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.